Tumayo na po tayo at tayo po'y mananalangin. Ama, na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Sa pananampalataya ay tumatawag po kami sa iyo upang magtanaw ng utang na loob sa halos isang linggong singkat na pinayagan mo pong lumipas sa aming buhay. Hindi man po kami karapat-dapat, Ama, dahil kami po ay hindi pa rin nakakatugon sa kabanalang hinahanap mo po sa amin. Gayunpaman, buong kababaang loob kami na lumalapit sa iyo at nakikisuyo na naway patuloy mo po kaming tanggapin at pakinggan. Yahuwa na aming Diyos, maraming salamat po sa paggagabay at pag-iingat mo po sa amin. Patuloy naming tinatanggap ang mga pagpapala at biyaya ukol sa buhay na ito. Higit po sa lahat, ang napakahalagang pananampalataya na ikaw lamang po ang nag-iisang Diyos na dapat kilalanin at sambahin ng lahat.
Dahil sa pananalig na ito, Ama, ay malakas ang aming loob na harapin ang anumang bagay at mga pagsubok sa buhay na ito. Sumasampalataya po kami na palagi kang nakatunghay at nakahanda na tumulong at umalalay sa iyong mga lingkod na patuloy na naninindigan sa pagsunod sa iyong mga kalooban. Amin pong hinihiling, dagdagan mo po ang aming pananampalataya sa iyo, Ama, at sa iyong mga salita. Sa iyo po kami sa tuwing na ay umaasa at magtiwala lalo na sa panahon ng bagabag, kahirapan, at maging ng karamdaman. Dama po namin ang pagtindi ng pagdadala ng buhay. Ang pagdarao ay patuloy na lumalaganap. Kaya, Ama, tulungan mo kaming magkakapatid na aming ituon ang aming pag-iisip sa iyo at sa iyong mga ipinangako. At payagan mo po sana na kami ay makasama sa makakasalubong kay Yahusha sa alapaap. Ang pag-asang ito ang aming taglay na lalong lumalakas sa panahon ng pagsamba. Pakibuksan mo po ang aming mga pag-iisip, Ama, na maging handa sa pakikinig sa iyong mga kautusan na dapat namin gawin. Inihahandog namin sa Panginoon ang aming inihandang abuloy, sapagkat sa ganitong hain, ikaw ay tunay na nalulugod. Pakitulungan mo po ang maghahayag ng iyong mga banal na salita. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng Panginoong Yahusha na aming tagapagligtas. Amen. Mga magulang at mga mahal na kapatid, ang ating pong ginagawa na paglilingkod sa Panginoon Diyos ay palagi itong nasa panganib. Bakit natin nasabing laging nasa panganib? Sapagkat ang dyablo ay kailanman ay hindi po titigil na ang tao ay ilayo sa Panginoon Diyos. Ang tao'y tuksohin para maalis ang kanyang pananalig sa Panginoon Diyos. Tayo ay susubukin ng dyablo, tutuksohin ng dyablo sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Maaring sa moral, tutuksin tayo sa pamamagitan ng pisikal o intelektual, lalo na ang espiritual na bahagi sa ating pong buhay. Ang layunin po ng dyablo, kaya tayo ay kanyang tinutukso, ay para tayo magkasala. Pinalalabas ng dyablo ng masama ay mabuti para kanyang maakit ang tao.
at yung mabuti ay pinalalabas niyang masama. Kaya ang diablo kailanman ay hindi po susunod at pasasakop sa Panginoon Diyos. Manapa, palagi niyang kinukontra kung ano ang ibig ng ating Panginoon Diyos. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, na temptasyon na nanggagaling sa puwersa ng diablo, ay yan naman po ang pagkakataon para sa mga tunay na lingkod ng Panginoon Diyos, sa mga kanyang pinili para lumago ang ating pananalig sa Diyos at lalo nating mapabuti ang ating sarili pagdating sa kaugnay natin sa Panginoon Diyos. Kapag ang ating pinili po ay ang labanan ng temptasyon o panunukso ng diablo para tayo po'y makapanatili na tagasunod ng ating Panginoon Diyos, lalo tayong lumalakas. Lalo tayong magiging tunay at magiging mabubuting Kristiyano o Yahusyano. Kailangan tayong bumangon sa impluwensya ng diablo, magpilit, magsikap tungo sa pamumuhay na dalisay, marangal at nakalulugod sa Diyos. Mga magulang at mga mahal na kapatid, paano ho ang panunukso ng diablo sa pamamagitan ng pisikal? Sino pong isa sa mga unang lingkod ng Panginoon Diyos na physically ay tinukso ng diablo sa layunin niya na kanyang iwanan ang Diyos niya? Ating basahin ang unang talata sa ating pag-aaral sa Job. Ganito nakasulat sa 2:4 hanggang 5:7. Sinabi ni Satanas, matatanggap ng tao na mawala ang lahat sa kanya, basta't buhay lang siya. Pero kapag siya na sinaktan mo, tiyak na isusumpa ka niya. Kaya umalis si Satanas sa presensya ng Panginoon o ni Yahuwah at sinaktan si Job sa pamamagitan ng mga pigsa mula ulo hanggang talampakan. Sino po ang tinukso ng diablo physically sa kanyang pisikal na katawan na ang layunin ng diablo ay upang itong taong ito ay talikuran niya ang kanyang Diyos? Yan ay si Job. Alam kong alam ninyo ang pagsubok na dumating sa buhay ni Job. Nagkaroon ng pag-uusap ang Diyos at si Satanas. Sige, subukin mo ang lingkod tong si Job. Pero wag mong kukunin ang kanyang buhay. Kaya ang sabi diyan sa ating binasa, sinabi ni Satanas, matatanggap ng tao na mawala ang lahat sa kanya basta't buhay lang siya. Bakit? Lahat ng bagay baliwala. Walang maitutumbas yan sa buhay. Di ba? Mayroon ka nga ng lahat ng bagay, patay ka naman. Di baling wala ka ng lahat ng bagay, buhay ka lang. Ang sabi rito sa 5, pero kapag kasya na sinaktan mo, pagka sinaktan mo ng wika, ang tao, tiyak na isusumpa ka niya, sabi niya sa Diyos. Yan ay referido kay Job. Kaya ang nangyari nga po, ay umalis itong si Satanas sa presensya ng Panginoon at sinaktan niya si Job. Paano po yun? Sa pisikal na paraan. Pigsa mula ulo hanggang talampakan. Aba, mga kapatid, hindi biro ang magkaroon tayo ng pigsa. Yung isang pigsa ay napakasakit na. Hindi ka mapagkatulog. Mayroong iba dyan na sabay-sabay nagkaroon siya ng 7 pigsa . Hindi ko nasasabihin ang pangalan. Pero naranasan niya yun. Napakahirap ang wika na magkaroon ka ng 7 sabay-sabay na pigsa. 7 lang yun. Nangyari kay Job ay hindi 7, hindi 10. Ay napakaraming pigsa. Ano katunayan? Ang sabi ng Biblia ay mula ulo hanggang talampakan. Napakapintino na. Pero ang tanong, ang ginawa ba ni Job noong siya ay magkaroon ng pigsa mula ulo hanggang talampakan ay kanyang tinalikuran na ang Panginoon Diyos? Aba hindi. Ang totoo niyan, kailangan sana niya ang moral support
na ang kanyang tanging inaasa noon ay ang kanyang asawa. Pero ganun pa man ang kanyang asawa, imbis na siya hikayatin na magtiwala at manalangin sa Panginoon Diyos, sinabihan pa, hindi ka pa ba tatalikod sa Diyos mo? Kasabay niyan inubos yung kanyang kabuhayan Di ba? At saka yung kamatayan ng lahat niyang anak. Pero ang sagot ni Job sa kanyang asawa ay malinaw ng kahayagan ng kanyang matibay na pananalig sa Panginoon Diyos. Anong sabi niya? Hangal kang babae. Handa ka ba lamang tumanggap ng mga mabubuting bagay mula sa Panginoon kung masamay hindi mo natatanggapin? Hubad ako nang lumabas sa sinapupunan ng akina. Kung kailangan akong hubad di na babalik, gagawin ko yon. Anong ibig sabihin? Physically, tinukso ng diablo, sinubok itong si Job. Ngunit nakapasa si Job bunga ng kanyang pananalig at pananampalataya sa Panginoon Diyos. Bukod kay Job, sino pa? Pakinggan natin. Ganito po nakasulat sa Lucas. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman dahil sa ginawa sa kanya ng masasamang espiritu o masamang espiritu. Baluktot ang kanyang katawan. Baluktot ang katawan niya at hindi ito maituwid. Aba, matindi naman ito. Karamdaman dahil sa siya ginawa ng masama, ginawa ng masama, ng masamang espiritu. Baluktot ang katawan niya. Hindi ito maituwid. Diba? Napakahirap nun. Di ho ba? Kaya ang weight nun ay nandoon sa kanyang middle part ng kanyang katawan, sa kanyang lower part ng spinal cord. Di ho ba? Mahirap yun. Gaano katagal? 18 taon. Ang tindi nun. Tuloy natin ang basa. Na nang makita niya si Yahushua, tinawag siya. Nang makita siya ni Yahushua, tinawag siya at sinabi, babae, magaling ka na sa sakit mo. Pero nagalit ang namumuno sa sambahan ng mga Hudyo dahil nagpagaling si Yahushua sa araw ng pamamahinga. Sinabi niya sa mga tao, may 6 na araw kayo para magtrabaho. Sa mga araw na yon, kayo pumarito upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga. Yun ang sinabi noong namumuno sa sambahan ng mga Hudyo na nangingili ng Sabat. Ang sabi, sa mga araw na yon, kayo pumarito upang magpagaling, huwag sa araw ng pamamahinga. Ano ang sagot ng Panginoong Yahushua? Sinagot siya ni Yahushua, mga pakitang tao, katumbas paimbabaw kayo, ipokrito kayo. Hindi ba kinakalaga ninyo ang inyong mga baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Papansin niyo ang paraan ng pagsagot ng ating Panginoong Yahushua doon sa namumuno o puno ng mga Hudyong na nangingili ng araw ng Sabat. Ang sagot niya, rhetorical, nandun ang tindi ng kanyang sagot Ang sabi niya, hindi ba't kinakalaga ninyo ang inyong mga baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ano ibig sabihin ng pagkakalag? Sa mga baka, pinainom yung mga asno. Hindi ba yun ay pagawarin? Hindi ba pag-araw ng Sabat dapat magpahinga kayo? Pero kayong mga ipokrito kayo, mga pakitang tao kayo. Ang sabi ng ating Panginoong Yahushua. Kung sa mga hayop nga ay naaawa kayo, sabi pa niya, sa mga ipokritong mga leader ng mga Hudyong nangingili ng pamamahinga. Ano sabi niya? Kung sa mga hayop nga ay naaawa kayo, bakit hindi sa babaeng ito na mula rin sa lahi ni Abraham? 18 taon siyang ginapos ni Satanas, kaya nararapat lang na palayain siya kahit na araw ng pamamahinga. Sino ba pong isa sa pisikal na sinubok ni Satanas pero hindi po natinag at hindi nagpatukso? Ang babae, 18 years, baluktot ang likod, hindi maituwid, pinahirapan ng masamang espiritu. Nang nasa likod nun ay si Satanas. Sino pang ginamit ni Satanas
na kasangkapan para wag matulungan itong babaeng ito na 18 taong naghirap ay itong mga Baptist, yung mga Sabadista, ibig kong sabihin, mga nangingili ng araw ng pamamahinga, mga taong ipokrito. Ayon kay Hosea, hindi ayon sa akin, mga taong ipokrito, pakitang tao, paimbabaw. Bakit? Sapagkat pinagaling ng ating Panginoong Yahushua ang babaeng yon, araw ng pamamahinga. Kaya nung ginawa ng mga ipokritong mga namumuno sa sambahan ng mga Hudyo, pinuna at pinangaralan pang mga tao. Maging ang ating Panginoong Yahushua ay kanilang pinagsabihan. Ang sabi, may 6 na araw kayo para magtrabaho. Sa mga araw na yon, kayo pumarito upang magpagaling. Huwag sa araw ng pamamahinga. Ang tindi ng sagot ng Panginoong Yahushua, mga pakitang tao, hindi ba't kinakalaga ninyong inyong mga bakat astot dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ibig sabihin, puna kayo ng puna. Ginawa ko ang pagpapagaling sa araw ng pamamahinga. Kayo, araw ng pamamahinga, may ginagawa rin kayo. Ipokrito kayo. Kaya mga kapatid, noon hanggang ngayon, walang tigil ang dyablo sa panunukso. Kung ano gusto ng Diyos, yun ang ayaw niya. Kung ano yung ayaw ng Diyos, yun ang gugustuhin niya. Mga kapatid, ganyan ang dyablo. Kaya ating pong tatandaan, ang ating pong Panginoong Yahushua, kung kaya't nakakapagpagaling ng may sakit, nakagawa ng mga himala, hindi dahil sa kanyang sariling kapangyarihan, siya po ay tinulungan ng Panginoon Diyos. Di po ba? Kaya kung tawagin ng Diyos na si Yahuwah ay Yahuwah Ropeka o Rafa. God is God. Kung tawagin ay Yahuwah the Healer. Yahuwah Jireh, siya po ang provider. Siya ang magkakaloob ng kailangan natin. Yahuwah Nise, He is our banner. Pag sinabing banner po, yan po ay emblem. Yan po ay insignia ng katapatan sa isang bansa o sa kasandulahan. Kung sa panig ng lingkod ng Diyos o mga lingkod ng Diyos, pag sinabing Yahuwah Nise o He is our banner, siya po o si Yahuwah ang ating po na pinagtitiwalaan. Ang ating loyalty, katapatan ay kay Yahuwah. Kapag ganyan, dumating man ang tukso sa buhay natin, tatandaan natin, hindi tayo kayang tuksohin ng dyablo. Paano tayo dadalhin ng dyablo hiwalay sa Diyos at papalayo sa Panginoon Diyos? Basahin natin itong nakasulat sa Timoteo. Ganito po ang ating mababasa. Next slide. Pakinggan natin. Malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Tupad na tupad yan. Tayo po'y nabubuhay na sa mga huling araw. Ano ang nangyayari ngayon sa mga tao? Ang mga dating tapat sa Diyos ay tatalikod sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Alam natin yan. At nangyayari ho yan. Kaya nga Diyos ay nagtira ng very small remnant na yun ang magpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Ano pa sabi ng Biblia? Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Ang mga demonyo ay kampo ni Satanas o ng Diablo. Yun ang susundin ng mga tao. Abahoy, hindi ko kami sumusunod sa demonyo o sa Diablo. Ang sinusunod namin ang aming leader. Kung paano ang demonyo o ang Diablo ay nagpapanggap na siya'y anghel ng kaliwanagan, hindi rin katakataka na magkaroon siya ng mga ministro na kunyari ministro ng Diyos. Ministro ng kaliwanagan, kunyari lang. Yon ang gagamitin niyang kasangkapan para ang mga tao linlangin, para ang tao'y mailayo sa pagsunod at pagkilala sa Panginoon Diyos. Ano pang sabi? Ang mga aral na itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Ano yung mga aral na yon? Ipinagbabawal nilang pag-aasawa. Hindi lang sa Katoliko yan, maging sa ibang relihiyon. At ang ilang uri ng pagkain,
Merong ganyan. Kahit na ginawa ng Diyos ang mga pagkain ito para tanggapin ng may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaalam sa katotohanan, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ituring na masama kung tinatanggap ng may pasasalamat. Dahil nilinis ito ng salita ng Diyos at ng panalangin. Hindi na kailangan ng elaborasyon sapagkat maliwanag na po yan. Ang tanong natin kanina, paano ho tayo aakitin ng dyablo? Papalayo sa Panginoon Diyos? Isa lang ang ibig sabihin yan, mga kapatid. Kung ano ang gusto natin na ating ikaliligaya, yun ang gagawin po natin kahit labag na sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Di po ba? Kaya, ang dyablo gagawa ng paraan para tayo'y kanyang guluhin. Para kanyang guluhin ang ating paglilingkod at pagsamba sa tunay na Panginoon Diyos. Magtuturo ng mga aral na kontra sa aral ng Panginoon Diyos. Sa ibang salita, ang gagamit ng mga talata, mga ministro ng dyablo, pero kanilang babaluktutin ang mga aral. I-distort, iti-twist ang mga aral ng Panginoon Diyos. Bali ba, ang itataas nila ay ang Biblia? Sino nga naman ang hindi maniniwala? Biblia po ang kanilang binabasa at itinataas. Kaya nakakapang-akit ang dyablo sapagkat ang dyablo man ay maraming mga kasangkapan, hindi lang konti, maraming ginagamit na kasangkapan. Kaya nung kailangan sa mga iglesia ni Yahusya, maging vigilante. Ano ibig sabihin? Maging mapagmatyag. Kapag ating namamatyagan at ating nararamdaman ang isang tao, ang isang bagay ay nangyayari sa harapan natin para tayo akitin papalayo sa Diyos, yun ay tukso. Labanan natin yun. Para tayo mamalaging konektado sa Panginoon Diyos. Di po ba, mga kapatid? Ang paghahayag ng utang na loob sa Diyos ay kailangan natin yan. Kailangan makita sa atin ang gratitude sa Panginoon Diyos. Ang sabi nga ng ating binasa ay maliwanag, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti, dapat walang ituring na masama kung tinatanggap ng may pasasalamat. Lahat ay sa ikabubuti natin kung tinatanggap na may pasasalamat. Kaya kailangan po sa mga kaanib sa loob ng tunay na kilusan na paglilingkod sa Panginoon Diyos ay kailangan na tayo po ay hindi naaapektuhan ng nagkalat na galamay ng dyablo. Kailangan manatili sa atin ang utang na loob sa Diyos. Wagas ang ating pagpapasalamat. Walang halong pagkukunwari at negatibong kaisipan kailanman ating pong sinasamba at niluluwalhati natin ang ating Panginoon Diyos. Paano natin maiiwasan po na tayo po'y tumanaw ng utang na loob sa ating Panginoon Diyos ng wagas? Ang isa na nga po ay katulad ng ating ginagawang pag-aabuloy. Puntahan natin yan sapagkat ang dyablo diyan malakas. Pagdating sa mga bagay na pag-aabuloy, alam nyo, hindi ipasulat ng Diyos yan sa Biblia kung hindi niya utos yan. Ito, bago ko basahin po yan, ang Biblia, ay ating pong dapat natandaan ang tatlong totoong nakalulugod sa Diyos. Sabi ni Pablo, ako'y tumanggap ng tulong mula sa inyo sa pamamagitan na ipaprodito na isang haing totoong nakalulugod sa Diyos. Ang pagtulong sa ministeryo ay totoong nakalulugod sa Diyos. Pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Totoong nakalulugod sa Diyos yan. Sulat ni Pablo yan. Ito pa rin ang isa sa sulat ni Pablo. Ano sabi niya? Ang paggalang sa mga magulang ay totoong nakalulugod sa Diyos. Basahin niyo sa aklat na sulat ni Pablo. Ano pang isang totoong nakalulugod sa Diyos? Ang pagbibigay ng pag-aabuloy ng walang sapilitan, yun ay kusang loob. Totoong nakalulugod sa Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay naghahandog ng pasasalamat sa Panginoon Diyos at ang ating pasasalamat sa Kanya sa bawat sandali ng ating buhay,
Lalo na sa panahon ng mga pagsamba, walang espesyal na pagsamba sa atin katulad ng ating pinanggalingang relihiyon, special worship service. Kaya yung ibang pagsamba nyo hindi espesyal. Pero sa atin, gamitan natin ang sentido común. Hindi ba sa bawat sandali na tayo po ay nabubuhay, dapat tayo maging mapagpasalamat, lalo na tuwing pagsambay, higit nating dapat pagpasalamatan ng Panginoon Diyos. Kaya bawat pagsambay espesyal sa mga tunay na Yahusiano o tunay na alagad ng ating Panginoon Diyos. Ayon sa Biblia, mga kapatid, paano natin magagawa ang ating paghahandog ng taos-puso, paghahandog na nakalulugod sa Panginoon Diyos? Kailanmat naiintindihan natin. Unawain natin, no? Pag naiintindihan natin ang kahalagahan at ang kahulugan ng paghahandog. Bueno, bagamat nabasa ko na at nabanggit ko na yung iba, basahin pa rin natin ito. Oh, ano po ang kahalagahan ng tunay na paghahandog ng pasasalamat sa Diyos? Basahin natin. Next slide, sa aklat ng Salmo. Ito nakasulat, mga kapatid. Ang naghahandog sa akin ng pasasalamat ay pinaparangalan ako, at ang nag-iingap sa kanyang pag-uugali ay ililigtas ko. Kaya patuloy tayong maghandog ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Yahushua. Ito'y ang mga handog na nagmumula sa mga labi natin at nagpapahayag ng pagkilala natin sa Kanya. At huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba. Sa ibang salin, pag-aabuloy, dahil ang ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Diyos. Sa dating salin, ang pag-aabuloy, totoong nakalulugod sa Diyos. Alam natin yan. Lalo yung mga nanggaling sa iglesyang pinanggalingan natin. Di ba? Kaya mga kapatid, paano natin magagawa ang isang wagas na paghahandog, ang isang taus-pusong paghahandog sa Panginoon Diyos kapag naintindihan natin ang kahalagahan nun para sa Diyos? Ano nga ba ang kahalagahan ng paghahandog sa Panginoon Diyos? Ang sabi, ang naghahandog sa akin ng pasasalamat ay pinaparangalan ako. Kaya nakakapagparangal tayo sa Panginoon Diyos kapag tayo po ay naghahandog sa Kanya ng ating pasasalamat. Di ba? Ano ho ang kahalagahan kapag ating napaparangalan ng Panginoon Diyos, bunga ng ating paghahandog at pasasalamat sa Kanya? Ito sabi ng Biblia, ito ang iingatan. Ito ang ililigtas. Bakit? Nag-iingat kasi sa kanya ng kanyang pag-uugali. Paano nga bang tamang pag-uugali? Di yung ayon sa kalooban ng Diyos. Maging mapagpasalamat sa Diyos na para sa Diyos yun. Gusto na Diyos yun. Naghahandog tayo sa Diyos para sa Diyos yun. Napaparangalan natin ng Diyos. Di ba? Magandang pag-uugali. Kaya ang sabi, ang nag-iingat sa kanyang pag-uugali, ililigtas ko. Bakit? Sapagkat sa isang sabi, ang gawaing mabuti pagtulong sa iba na yan ang abuloy ay handog na nakalulugod sa Diyos o totoong nakalulugod sa Kanya. Kaya mga kapatid, ito ho yan. Ano dahilan bakit tayo nilikha ng Diyos? At dapat tayo magpasalamat na tayo nilikhang tao. Ba't ko nasabi yun? Kung tayo nilikha na hayop, baka tayo kinain na ng tao matagal na. Di ba? Pero sa dinami-dami ng nilikha ng Diyos, tayo kabilang sa tao. Doon pa lang, dapat na tayo magpasalamat O di ba, mga kapatid? Kaya nga yung bata, pag binasa nyo sa ibang talata ng Biblia, kapapanganak na ng bata, Diyos na ang pinupuri, di ba? Oha, oha, oha. Hindi lang maituloy-tuloy na Yahuwah, di ba? Ang tao nilikha para purihin ng Panginoon Diyos para parangalan ng Panginoon Diyos. Tayo taong nilikha ng Panginoon Diyos. Doon pa lang sa puntong yon, dapat na tayong maging mapagpasalamat sa Panginoon Diyos. Binubuhay pa tayo ng Diyos. Nakatatawid tayo sa araw-araw. Ilang taon na tayo ngayon? Ako, may awa Diyos kung buhay pa. Sa Mayo, magiging 72 na. Akala ko noon, hanggang 40 lang ako O diba? Ano yan? Pagpapala po yan Bakit? Hawak ng Diyos ang panahon ng ating buhay Kaya ano dapat gawin? Abay, magpasalamat sa Diyos. Magtumanaw ng utang na loob sa Ama. Yan ang kailangan pong taglayin ng mga taong tunay na sa Diyos
ang magpasalamat, parangalan ng Panginoon Diyos, pasalamatan ng Panginoon Diyos, handugan ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Paano kung ang tao ay naging matigas ang ulo? Hindi marunong magpasalamat sa Panginoon Diyos. Ito ho, sagot ng Biblia. Sa aklat ng Salmo, next slide, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan ninyo ito. Kayong mga nakalimot sa Diyos, dahil kung hindi, ay lilipulin ko kayo at walang makapagliligtas sa inyo. Ang naghahandog sa akin ng pasasalamat ay pinaparangalan ako at ang nag-iingap sa kanyang pag-uugali, ililigtas ko. Paano yung mga tao sinadyang kalimutan ang tumanaw ng utang na loob sa Diyos, ang magpasalamat sa Diyos, ang maghandog sa Diyos, ang ginagawa niya. Kung siya'y kumikita, lahat ay iniipon niya. Sabi sa ibang talata ng Biblia, huwag kang mag-iipon ng kayamanan dito sa lupa. Yan ay lilipas yung kayamanan yan, mga kapatid. Ang kayamanan come and go, pero ang kayamanan minsan, yun ang nagiging tukso para ang tao, ang kanyang isipan ay maiukol na lamang doon sa kayamanang literal, pagpapayaman. Nakalimutan ng Diyos. Di tumingin sa langit na hindi na tumitingin para pasalamatan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mga biyaya at pagpapalang ipinagkakaloob po ninyo sa amin. Sabi ng Diyos, pakinggan nyo ito, kayong mga nakalimot sa Diyos, dahil kung hindi, ay lilipulin ko kayo at walang makapagliligtas sa inyo. Kaya ang mga tao na walang utang na loob, kung sa atin nga lang, di ba? Tao lang tayo. Ginawan mo ng mabuti, pinakain mo, pinaramtan mo, kinandili mo, abae nung lumaki, hindi ka man ang pinasalamatan, nung nangailangan ka, saka ka pa nilayuan, saka ka pa itinaboy, saka ka pa pinalayas. Abay at hindi nun. Anong sasabihin ng ibang taong nakakaalam? Walang utang na loob. Yung taong yun, no? Walang utang na loob sa nanay niya, oh. Walang utang na loob sa mga gumawa sa kanya ng mabuti. O tao lang yun, isa Diyos pa kaya? Buhay na buhay ay galing sa Ama. Walang sino man sa atin ang bago matulog pinagsabihan ng puso, puso, tumibok ka. Pag hindi ka tumibok, patay ako. Titibok ka, ha? Hoy, hindi natin kayang patibukin sa ganang atin ang ating puso. Kaya ko nasabing, hoy, para doon sa mga nakakalimot sa Diyos, mga kapatid, panawagan lang yun, hoy, parang tapik, nakakalimot tayo sa Diyos, ha? Ang nagpapatibok sa puso natin para tayo ay makahinga habang natutulog, di ba Diyos? Doon pa lang, brother, dapat ka nang maging mapagpasalamat eh. Dapat nating sabihin, salamat po. Ginising mo po ako, pinatibok mo puso ko po habang ako'y natutulog, wala po akong malay. Isipin nyo yung mga gawa na ginawa ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya, ang pagtanaw ng utang na loob sa ating kapwa-taong nakagawa sa atin ng mabuti ay magandang pag-uugali, di lalo na sa Panginoon Diyos. Mga kapatid. Anong uling mga tao? Ang malimit po ay nahuhulog doon sa kalagayan nakakalimot sa Diyos. Pakinggan natin. Next slide po, ganito nakasulat sa Deuteronomio. Ingatan ninyong huwag makalimutan ang Panginoon o si Yahuwah na inyong Diyos. At huwag ninyong susuwayin ng kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinibigay ko o ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Pananalita po yan ni Moises eh. Di ba? Nasa lumang tipan na yan ang pinaka-mediator ng mga Israelita sa Diyos eh. Tanda ba nyo nang sila'y magkasala sa pagsamba nila sa guyang ginto? Nang nakiusap ang nag-mediate sa kanila sa Diyos eh, si Moises eh. Ama, sana mapatawad mo pa sila. Kung hindi mo sila mapatawad, burahin mo na rin ang pangalan ko diyan sa aklat mo. Siyang nakikiusap in behalf sa kasalanang nagawa ng bayang Israel. Diyan sa salita na ating binabasa ay pangungusap po yan nitong si Moises
Kaharap niya ang Israelita, ang sabi, ingatan ninyong huwag makalimutan ang Panginoon si Yahuwah na inyong Diyos. Huwag ninyong susuwayin ang kanyang mga utos, mga tuntuning ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Ayan. Yan ang bilin. Kapag nakakain na kayo, at nangabusog, hindi ba kapag ang tao ay gutom, kailangan kumain? Naranasan niya ng Israel. Kailan nang sila ay nasa daan patungo sa Kanaan o sa Promised Land mula sa ika nga ay pagkatanggap nila ng freedom, nakalayaan mula sa pagkaalipin sa Egypto. Di ho ba? Pero ang Diyos nagpaulan ng mana. Pero nagreklamo sila dinala mo kami rito, Moises, para kami mamatay sa gutom? Mamatay sa uhaw? Isipin ninyo, ang Diyos ay nagpaulan ng pugo at saka nagpaulan ng mana. Panahon ng kahirapan, panahon ng kanilang paglalakbay. Ang sabi rito ni Moises sa Israel, kapag nakakain na kayo at nangabusog, at kapag nakakapagpatayo na kayo ng maayos na matitirhan, at dumami na ang inyong mga hayop, pilak, ginto at mga ari-arian, siguraduhin ninyong hindi kayo magyayabang at lilimot sa Panginoon o kay Yahuwah na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Kausap dyan ni Moises ay ang Israelita na nakalaya na mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pinaalala niya sa kanila ang utos ng Panginoon Diyos na gusto ng Diyos na iparating sa kanila sa magitan ni Moises. Ang sabi ni Moises sa Israelita, baka pagka kayo nakakait na busog, kapag kayo nakapagpatayo ng maayos na matitirhan, dumami ang mga ari-arian ninyo, hayop, pilak, ginto. Eto, bilin. Siguraduhin ninyo, hindi kayo magyayabang. Alam niyo, yung salitang hindi kayo magyayabang ay naalaala ko doon sa pinanggalingan ko Puro pagyayabang Di ba? Ipaghahambing yung sa panahon ko, ang wika ay maikling panahon ko, etong naipagawa, etong naordinahan, eto libo-libo mga nag-aaral sa pagka-ministro. Pagyayabang Di ba? Pagyayabang, ayon na ayon ng Diyos noon. Hindi lang yan, kasabay ng pagyayabang, anong malimit gawin ng mayayabang? Lilimutin ng Panginoon. Di ba? Kaya yan po'y hindi lamang aplikable sa mga Israelita nung panahon yan, yan po'y aplikable din hanggang sa panahon natin. Kapag tayo po ay nagyabang, ang tendency na kasunod, lilimutin mo ng Diyos. Kaya kami ay one with ganito na kami. Kami ay one with ganito na kami. Wala tayong nabasang we are one with God. Yun ang tama. We are one with Yahuwah. And we are gone with the other person. Tapos na kami sa iyo. I am one with Yahuwah. We are not one with you. We are gone with you. Gone and done with you. Bakit? Pagyayabang Sana makita ho yan ng mga kasama natin sa institusyon, na mga leader doon ay mga punong-puno ng pagyayabang. Kaya pati miyembro, na-impluwensya na rin ang pagyayabang. Pag wala kayo rito, hindi kayo ligtas. Well, grabe. Parang silang tagapagligtas Di ba mga kapatid? Pagyayabang. Yan po ang malimit na makalimot sa Panginoon Diyos. Aroganting mga tao. Ano ang reaksyon at ano ang tugon ng Diyos sa ganyang uring mga tao? Galasya, sa stress, ganito po ang ating mababasa. Kung mayroon sa inyong nag-aakala na nakakahigit siya sa iba, gayong hindi naman, nililin lang lamang niya ang kanyang sarili. Alam niyo, pagka sinabing inaakala ng isa na nakahihigit siya sa iba, mayabang ang ibig sabihin. Di ho ba, mga kapatid? Kayabangan yan Isipin mo, nakahihigit ako sa iba. Kaya kapag binasa po natin sa ibang salin po ng Biblia, talagang mababasa natin, arugante. Ang katumbas po niyan Yung nakahihigit ako sa iba. Ako magaling!
Alam niyo, sabi na Apostol Pablo, yan ang salita ng Diyos na pinasulat niya kay Pablo, nililinlang lamang niya ang kanyang sarili. Kaya pagka sinabi mo, higit ako sa iba, mas magaling ako sa iba, arrogante ka, mayabang ka. Sino niloloko mo? Hindi yung iba, kundi sarili mo. Bakit? Yun ang magbubuyo sa iyo para ikaw ay manghawak sa iyong sarili at hindi na makikinig sa iba. Hindi ba? Ganyan ang mga tao. Magiging self-centered na siya. Puro ako. Wala na yung iba. Bakit? Magaling daw siya. Ayaw ng Diyos niyan, mga kapatid. Yan ang isa sa ayaw ng Panginoon Diyos, ang pagiging arrogante o ang pagiging mayabang. Ano po ang ayon sa Biblia? Ang iniisip ng ibang mga tao na sa akala nila ay kanila pong nalilinlang ang Panginoon Diyos. Pero ang totoo, sarili nilang kanilang nililinlang. Eto, next slide. 6-7. Diyan din sa Kapitulo 6. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat na tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Nagtanim ka ng pagyayabang, yan din ang aanihin mo. Ano ang aanihin ng nagyayabang? Pakinabang? Hindi. Ano aanihan nun? Abay, kapariwalaan niya, kapahamakan niya. Di ba mga kapatid? Kaya atin pong dapat na mapansin yung sinabi ng Apostol Pablo. Ano po ang sinabi diyan ng Apostol Pablo, mga kapatid? Aba, ang sabi niya, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos dapat na tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Kaya yung ginagamit ng Diyos na kasangkapan sa pangangaral dapat damayan. Nino? Ng mga tinuturuan. Kaya may nagtuturo, may tinuturuan, damay-damay sa isang layunin para purihin ng Diyos. Bakit? Ang itinuturo kasi salita ng Diyos. Kaya dito ating tiyakin kung ang itinuturo ay tunay na salita ng Diyos. Huwag tayong maakit sa mga high-sounding words, sa mga salita na gagamitin ng iba't ibang lingwahe para siya po ay sabi nga para siya magpahanga. Simple lang. Ang sabi ng Biblia, huwag niyong lilinlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya. Ang hindi nakikita ng tao, nakikita ng Panginoon Diyos. Maaaring sa panglabas na paggawa at pagkilos ay parang Kristiyano, pero sa loob pala niya, mayroon siyang ulterior motive. Kaya lang siguro nagbibigay ng mga goodies, para maraming maanyayahan, at pagka marami ng naanyayahan, mayroon na siyang hawak doon. Bakit? Parang captive na yun Kung di man fully captive, ay partially captive audience na yun. Bakit captive audience na? Binigyan mo na ng goodies May utang na loob na. Pag tinuruan ngayon, hindi na magtatanong yon. Maganda rito, nagbibigay ng pagkain. Kaya dumami ang mga nakinig, hindi dahil sa aral. Hindi dahil sa naunawaan yung aral. Dahil doon sa ibinigay sa kanya. Kaya nabautismohan, yun naman ang ipinagyayabang nila. Marami kami ang wika. Kasama kami sa Guinness Book of Record. Ang daming napabautismohan. Kinukulan pa yan ng video at saka ipopost pa nila nung sila yung magpabautismo doon sa isang lugar na malaki nila. Kinunan nila yun ang video. Aba, hindi ba kayo nagkakaimbabawan yan? Kanino mo pinakikita yon? Sa tao, hindi ka sa Diyos naglilingkod Diba? Ang ginawa ng kanang kamay, huwag mo ipaalam sa kaliwa. Ang tamang paggawa sa kapurihan ng Diyos, hindi natin ipinagyayabang, hindi natin pinupost. Ano man ang itinanim ng tao, yun ang aanihin mo. Di ba, mga kapatid? Ano ang babala ng ating Panginoon Diyos pagdating sa mga gawain ng tao? Katumbas yung ating itinatanim. Ito, pakinggan natin. 6:8-10. Kung ang ninanasan ng laman ang sinusunod ng isang tao, yung gusto ng laman natin,
kamatayan ang aanihin niya? Ano mo gusto ng ating sarili? Kung ano yung pakinabang nito, kung ano yung ikaliligaya nito, yun ang gustong-gusto ng tao. Ano ba ikaliligaya ng mata? Pornography? Ano ikaliligaya ng tenga? Yung mga tinig, salita na magdudulot ng pakiramdam na masaya sa iyo kahit labag sa kalooban ng Diyos. Anong gusto ng tao? Yung gusto ng katawan niya na mararamdaman ng katawan niya ang saya, ang sigla, at ika nga ay ligaya. Pero tanong, labag naman sa kalooban ng Diyos? Ay delikado yun pagka gano'n. Bakit? Kung ano kasi ang ninanasan ng laman ng sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Kaya hindi natin pwede linangin ng Diyos eh. Yun ang iyong ninasa, kamatayan na aanihin mo. Pero kung ang banal na espiritong sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa espiritu ang buhay na walang hanggan. Pero kapag kang ninasa natin, itong katawang ito, itong isip na ito, ay ang para sa Diyos. Tatanggapin natin buhay na walang hanggan. Kapatid na ministro, mahirap gawin yan. Hindi po. Hindi totoong mahirap gawin yan. Nung ako'y naisa institusyon, mahirap gawin yan. Doon kasi malayaw eh. Di ba? Wala tayong doon eh. Ika nga control. Di ba? Pero pag nasa katotohanan na tayo, alipin na tayo ng katotohanan. Hindi na ng laman. Kaya ang tunay na pagbabagong buhay, narito sa iglesia ni Yahusha. Wala ritong nagmabantay sa iyo. Walang dadalaw dito sa iyo. Wala ritong pupuna sa iyo ng harap-harapan. Maliban na lang siguro nagkaroon kayo ng mga disagreement, mag-aayos kayo batay sa Biblia, aklat ng Mateo 18 ang ating susundin. Di ba? Pag-aayos ng problema. Dito po ang nakatunghay na siyang ating pinaglilingkuran, ang siyang sumusubaybay. Ano ginagawa mo? Ano nasa isip mo? May lugar ba ako sa isip mo? May panahon ba ako sa buhay mo? Nagnimisyon ka ba? Nag-aabuli ka ba? Opo. Salamat. Galing ba sa puso? Opo. Salamat. Baka naman tayo nakikisama lang. Mali. Kailangan ng ating pong ginagawang paghahandog na yun ang ikagagalak ng Diyos. Galing sa puso. Galing sa puso. Hindi tayo kasama noong mga nagsipagbigay na napilitan lang. Hindi ganoon, mga kapatid. Sapagkat pag kayo ginawa natin, laman yon. Ang aanin natin hindi buhay na walang hanggan, manapa. Ang aanin natin ay kamatayan. Di ho ba, mga kapatid? Kaya huwag tayong magsasawa, ang sabi sa 9, sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Bakit? Ang mabuti. Pag mabuti ginawa natin, ang pakiramdam ng mabuti. Pag gumawa ka ng masama, hindi ka patutulugin ng konsensya. Nako, karanasan ko po yan. Nakagawa ako ng hindi tama, tutulog na lang. Kayo man siguro, karanasan na rin po ninyo. Sige ka pa ng budhi mo. Sasabihin, ba't mo ginawa yun? Nako, napakahirap. Pagka ang uusig yung ating budhi. Parang gusto mo nang iuntog ang ulo mo sa dingding para ipakita ang remorse, ang pagsisisi sa ginawa natin hindi tama. May konsensya tayo. May matuwid na espiritu na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya kailanman tayo gumagawa ng hindi tama, pag hindi tayo sumama sa gusto ng Diyos na gawain dapat natin gawin, nararamdaman natin, sinasabi ng ating konsensya, ikaw matigas ang puso mo, hindi ka sumasama sa gawain, hindi ka sumasama sa pagpapalagan ng aral ko, ang iyong ginagawa puro pansarili mo. Ayaw ng Diyos nun, mga kapatid. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Bakit? Dahil sa tamang panahon matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya ating isinasama sa panalangin ang buong sangkatauhan. Utos kasi ng Diyos yun. Mga pinuno ng mga bansa.
sinasama natin sa panalangin. Bakit? Utos. Ano sabi? Tuwing may pagkakataon. Ano ibig sabihin? Hanggat tayo may buhay, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao. Higit, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Kaya kung tayo tunay na kay Yahushua at sangkap ng kanyang katawan, kasama sa kanyang itinatag na kilusan, ang isa'y para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. All for one and one for all. Ganyan ang dapat makita sa mga tunay na kay Yahushua. Kaya mayroon ba tayong maitutulong sa ating kapwa? Tulungan natin. Kaya pasiglahin natin po ang ating pagtulong din naman sa ating foundation, sapagkat ang ating legal at lehitimo na magagawa sa ating pagtulong sa ating kapwa sa pamamagitan po ng ating foundation, mga kapatid. Tumulong tayo. Lumapit tayo sa mga tao na may kakayanan para magdonasyon. Sapagkat mula roon sa ating foundation ay magagawa natin ang pagtulong at paggawa ng kabutihan sa lahat ng tao sa lehitimo at legal na paraan. Di ho ba? Hindi lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kung may mga kapatid tayong tunay na nangangailangan, bagamat alam din naman nila na sila po ay dapat ding magsikap, pero sa kabila ng pagsisikap ay kapos at nangangailangan, huwag nating iurong ang ating kamay para tayo tumulong. Pagka tayo po ay nagkaroon ng isipang huwag tumulong sa kapatid, si Satanas ang nasa isipan natin. Sabi ng Diyos, tulungan ang lalo ng mga kapatid. Sabi ng demonyo, huwag mong tulungan, sayang ang pera mo. Kita nyo? Ang sabi, sa bawat sandali, gumawa ng mabuti o kabutihan sa lahat ng tao. Sabi ng Diablo, huwag mong gawin yan. Ganyan yan, Diablo, mga kapatid. Ano ibig sabihin kanina sa ating binasa? Ang nagtatanim ng ukol sa espiritu'y mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ito ho yan, pakinggan natin. Aklat po ng Korinto 9:7 ang magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Pag binasa natin sa Amplified, let each one give thoughtfully and with purpose, just as he has decided in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver and delights in the one whose heart is in his gift. Puso, nakatingin ng Diyos. Kaya pag nagbibigay tayo ng abuloy, itanong sa puso, taos ba yung pagbibigay mo? Hindi ba grudgingly? Hindi ka ba napipilitan? Yun ang tinitingnan ng Diyos. Mga kapatid. Tatandaan natin yan. Dapat nating masunod ang pagbibigay na ayon sa kalooban ng Diyos. 7 taon na tayo, itong very small remnant. 7 taon na. Panahon na para ating harapin ang totoo. Kaya lang ang abuloy nagkaroon ng masamang dating sa atin dahil sa pinanggalingan natin. Ang pag-abuloy, utos ng Diyos yan, malinaw yan, noon pa hanggang ngayon. Ang paghahandog. Noon, Adan at Eva, ng anak, 2, Cain at Abel, inutos sa mga handog. Kaninong handog ang tinanggap? Handog nitong si Abel. Ang kakain na hindi. Kasi yung handog niya ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? Dumating ang panahon ng Israel. Gahandog na sila ng kung mga ginto, pilak at kung ano-ano. Hanggang ngayon sa panahon natin, may utos ng Diyos na maghandog. Pero ang paghahandog na yan ay kailangan nating maintindihan na yan po ay para sa kapulihan ng Diyos. Kaya huwag nating katisuran yan. Alisin na natin yung nakaraan, yung institusyon na yun. Ang masama ito, saan dinalang handog? Yan ang tanong.
Yan ang tanong. Saan dinala ang handog? Sa atin, hindi natin kailangan ng auditor dito sa very small remnant. Ang auditor natin ay si Uncle Sam. Hindi natin kapanampalataya. Walang anomalya. Siya mag-o-audit eh. Nagre-report tayo taon-taon. Kaya ang ating ibinibigay po rito, tanong natin sa puso natin, ito ba galing sa puso ko? Ito ba'y tao sa puso ko? Ito ba'y talagang taimtim? Ibigay mo kung gusto mo. Kung ayaw mo maghandog, huwag ka rin maghandog. Bakit, mga kapatid? Ano mahalaga sa Diyos? Handog o yung pagsunod? Pakinggan natin. Next slide. Unang Samuel. Ganito ho ang ating mababasa, mga kapatid. Pero, sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon o si Yahuwah sa mga handog ninyo kaysa pagsunod sa Kanya? Yan ang patanong na pahayag ni Samuel sa mga tao na kaharap niya noon, lalo sa Israelita. Ang sabi niya mas nalulugod ba ang Panginoon o si Yahuwah sa mga handog ninyo kaysa pagsunod sa Kanya? Ito sabi, ang pagsunod kay Yahuwah o sa Panginoon ay mas mabuti kaysa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa paghahandog ng mga taba ng tupa. Ang taba ng tupa, mahalaga yun. Ang paghahandog, mahalaga yun. Alam nyo, baliwala yun. Kailan? Kung hindi ka sumusunod. Paano yun, ministro? Naghandog naman, di ba yun ay pagsunod? Hindi. May mga naghahandog na hindi sumusunod. Ano yun? Yung hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yung ano nga, isa, napilitan lang. Ano pa? Napahiya lang. Ano pa? Yung iba nagbigay, siya hindi. Kaya makapagbigay nga rin. Naghandog ka pa, hindi ka sumunod. Kailangan ng ating paghahandog nakabatay sa kalooban ng Diyos. Di po ba, mga kapatid? Kaya ang sabi pa nga rin, ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa mga paghahandog ng mga taba ng tupa. Katumbas ang pagsunod sa kalooban ng Ama, higit na mas mahalaga kaysa per se na handog natin. Alam niyo, nagmamasid ang Panginoong Yahushua noon sa templo. May mga naghandog na mayayaman. May naghandog. Mahirap. Napakaliit ng kanyang inihandog. Alam niyo po yun. Pero nung matapos, ang ginawa ng Panginoong Yahushua, tinawag yung mga alagad niya. Alam ba niyo kung sino naghandog ng higit? Hindi yung mga naghandog ng malalaki sapagkat sila'y mayayaman. Yung babaeng bao. Yun ang kanyang handog. Ang mas mahalaga. Bakit? Ang inihandog niya, lahat na sa kanyang, lahat na. Nasa kanyang sariling pag-aari. Nang ihandog niya yun, wala na siyang pambili ng pagkain kumbaga. Yung mayayaman, yung kanilang inihandog, kumbaga sa barya-barya lang. Mayaman sila Nakita niyo, ang pagsunod, mahalaga kaysa handog. Kaya mga kapatid, tatandaan po natin, ang magpapasiya sa ating handog ay tayo. Mahalaga po yan sapagkat yan ay gagamitin natin sa paglilingkod sa Diyos. Hindi namin gagawin dito ang nangyari sa kabila. Nasabi ng ibang pastor, it is time to buy a new airplane. It is time to buy a new car. Ako ay mayroon akong sariling sasakyan. Kahit may edad, nagtatrabaho tayo, binabayaran, hulugan. Yan sa Amerika. Maging ang isang ministro ganun din. May hanap buhay kami. May konti kaming sweldo galing dyan sa upirpa. Yan ang totoo, mga kapatid. Sapagkat nakasulat naman sa Biblia, ang nagpagal sa tabernakulo ay mabuhay sa tabernakulo. Si Pablo nangangaral at the same time ay tagagawa ng tolda kasama yung mag-asawa. Sa Biblia, basahin nyo. Kaya, maabot na natin, panahon na, para tayo po'y matuto ng tamang katatayuan bilang Yahusyano, bilang mga taong naghahangad na makasalubong sa ating Panginoong Yahushua. Kailangan po ituwid na natin. Ang dapat ituwid. At itama ang dapat itama. Ang panahon ay malapit na. Ang panahon ay magulo na. Tingnan ninyo ang nangyari sa Israel ngayong umaga. Pinaulanan ng rocket itong Israel ng Hamas. Ngayon po isang grupo
Islamic group na taga-Palestine na yan po ay dahil dyan sa ginawang yan ay maraming mga pinuno ng mga bansa ang nag-react na kanilang kinokondem. Ayaw nila ng ganyang pangyayari. Kaya ano ibig sabihin? May posibilidad na yan ay tutungo sa paglala. Hindi kaya yan, ang tanong ay hindi kaya yan ang pisa ng pre-tribulation period? Pag sinabing bago dumating ang tribulation ay magaganap na una yan, yung mga bagay na yan. Alam ninyo, ang Israel ay apple of the eye ng Panginoon Diyos yan. Mahalaga sa Diyos yan. Bagamat hindi nila kinilala ang ating Panginoong Yahushua bilang Mesias, pero mahal sila ng Diyos. Bakit mahal sila ng Diyos? Sapagkat meron pong eternal, everlasting covenant ang ating Panginoon Diyos kay Abraham. Everlasting covenant. Maaaring sa ngayon ay nagdarana sila ng iba't ibang uri ng kaguluhan sapagkat ayaw nilang tanggapin ang isinugo ng Panginoon Diyos ang ating Panginoong Yahushua bilang Mesias. Pero may pangako Diyos dyan. May plano ng Diyos sa Israel. May kinalaman ang nangyayaring yan sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach, mga mahal na kapatid. So it is high time. Panahon na para tayo ay matuto na dapat nating matutunan, magawa ang dapat gawin ng ayon sa puso. Yan ay nakalulugod sa Panginoon Diyos. Bagay na dapat nating imantine at lalo nating gawin habang tayo pinabubuhay. Ano mangyayari at ano pangako sa mga naghahandog na ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos, naghandog ayon sa pagsunod sa kalooban ng Ama? Kronika, next slide. Ganito po ating mababasa, mga mahal na kapatid, ating pong pakinggan. Next slide. Sa unang ikalawang Kronika 5:13, ang mga awit ay nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon o kay Yahuwah na tinutugtugan ng mga trompeta, pompiyang at iba pang mga instrumento. Ito ang kanilang inaawit. Ang Panginoon o si Yahuwah ay mabuti. Yan ang lyrics. Bahagi ng lyrics ng kanilang inaawit ng mga taga-Israel. Si Yahuwah ay mabuti. Ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Pagkatapos may ulap na bumalot sa templo ng Panginoon ni Yahuwah, hindi na makaganap ang mga pare ng kanilang gawain sa templo dahil sa ulap. Dahil binalot ng makapangyarihang presensya ng Panginoon ni Yahuwah ang kanyang templo. Ano ang kabutihan kapag tayo ay naghahandog ng pasasalamat sa Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, gaya ng ginawa ng Israelita, isang tagpo sa kanilang pagtitipon. Ang mga awit ay nagpuri, nagpasalamat kay Yahuwah, nagtugtog ng iba't ibang instrumento at sila'y umawit kay Yahuwah. Ang isa sa nilalaman ng lyrics nila ay si Yahuwah ay mabuti, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Di ba't yan din ang bahagi ng ating mga awit? Basahin natin mabuting ating mga inaawit. Ang Diyos ay mabuti. Mga kapatid, madama natin ang katotohanan yan. Gaano kabuti ang Diyos sa inyo? Buhay, mga kapatid. Gaano kabuti ang Diyos sa buhay ko? Sa buhay natin. Mga kapatid, napakaraming kabutihan ang Diyos na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Kung hindi dahil sa pag-ibig ng Ama, hindi na sana siya nagtira ng napakakaunting labi upang siyang magpatuloy sa paninindigan sa paglilingkod at pagpupuri sa kanyang banal na pangalan. Pero ang Diyos ay pag-ibig. Ilang beses tayo na tumalikod at nagkasala ng akala natin hindi na tayo mapapatawad ng ating Panginoon Diyos, pero bunga ng kanyang malabis na pag-ibig, hindi maarok na pagmamahal sa atin. Tayo po ngayon ay nakakasamba, tayo nakakapagbigay puri, kalwalatian sa dakilang Ama. Kaya noong panahon na sila ay umaawit sa Panginoon Diyos, sinasamba nila Diyos, ay nabalot ng kapangyarihan ng Diyos ang kanilang pinagsasamba na templo, sapagkat yon ang kaloob ng Ama kapag ang mga anak niya ay umaawit at naglilingkod sa Kanya at nagpapasalamat sa Kanya ng galing sa puso at ayon sa kalooban ng Diyos.
Kaya may mga pagkakataon tayo sa ating mga pagsamba, mga mahal na kapatid. Kapag ating dinadama ang mga titik ng mga talata ng Biblia, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay puspos ng pag-ibig. Nararamdaman natin sa ating pagkatao. Totoong-totoo yan. Dapat ba tayo magtiwala na ang Diyos ay sasama sa atin kapag ating sinusunod ang kanyang mga kalooban? Ano-anong katangian na tumutukoy sa kalikasan ng ating Diyos na si Yahuwah? Pakinggan natin sa Exodus, ganito po ang nakasulat, mga mahal na kapatid. Pakinggan po natin ito. Sa Exodus 34, dumaan ang Panginoon o si Yahuwah sa harap ni Moises at sinabi, ako ang Panginoon, si Yahuwah, ang mahabagin at matulungin Diyos. Mapagmahal at matapat ako at hindi madaling magalit. Ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao. Totoo yan. At pinapatawad ko ang mga kasamaan nila, pagsuway at mga kasalanan, pero pinaparusahan ko ang mga nagkakasala, pati ng kanilang salinlahi, hanggang sa 3 at 4 na henerasyon. Diyan sa ating binasa, panahon ni Moises, aplikable sa panahon din natin. Dumaan ang Panginoon sa harap ni Moises at sinabi, ako ang sabi ng Panginoon Diyos, ang Diyos na mahabagin at matulungin Diyos. Totoong-totoo po yan. Alam ng Diyos ng ating sinasabing ito galing sa puso natin, sapagkat siya po ay ating laging kasama sa ating paglalakbay. Mapagmahal ang Diyos, tapat ang Diyos. Yan ang kalikasan ng Ama at hindi siya madaling magalit. Pinapakita niyang kanyang pagmamahal hindi lang sa isang tao. Kaya nga sa aklat ng Juan ang sabi, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, isinugo niyang kanyang bugtong na anak. Bakit? Sapagkat hindi isang tao lang, hindi isang grupo lang ang mahal ng Diyos. Lahat ay nilalang niyang tao ay mahal niya. Ano katunayan? Nagkakasala, pinatatawad niya. Sumusway, pero kanyang binibigyan ng pagkakataong magbago. Pero may babala ang Diyos. Ano sabi niya? Pinaparusahan kung nagkakasala. Sino yun? Yung matigas ang ulo. Sino nga yun? Yung ayaw talagang magbago sa kabila ng pagpapahinood ng Panginoon Diyos. Pero gaano katindi rin ang kanyang parusa. Ang parusa niya ay sa salit-saling lahi, 3 at 4 na henerasyon. Saan tayo ngayon lulugar, mga kapatid? Alin ang pipiliin natin sa dalawa? Ang tayo ay sumunod o ang tayo ay lumabag sa kalooban ng Ama? Kung tayo susunod, nandun ang pagpapala. Kung tayo susunod, naroon ang pag-iingat. Kung tayo tatalima, nandoon ang kanya pong pagsubaybay sa bawat sandali ng ating buhay. Kung hindi, pati ang ating darating na henerasyon sa ating buhay, madadamay. Kaya ang katapatan ng mga magulang ngayon ay pagpapala sa darating na henerasyon. Ang pagtalikod ng mga magulang ngayon sa Diyos ay hindi pagpapala doon sa darating na lahi, manapa ang kanilang sasaluhin at ang kanilang matatanggap ay ang parusang galing sa Panginoon Diyos. Sino ang pagpapalain ng Diyos na nagpapasalamat sa Kanya? Pakinggan natin ang nakasulat dito po sa aklat ng Salmo. Ganitong ating mababasa, purihin niyo ang Panginoon, si Yahuwah. Magpasalamat kayo sa Kanya dahil siya'y mabuti. Ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan, walang makapagsasabi at makapagpupuri ng lubos sa makapangyarihang gawa ng Panginoon. Mapalad ang taong gumagawa ng tama at matuwid sa lahat ng panahon. Sinong pagpapalain ng Diyos ngayon at sa hinaharap na panahon? Ang gumagawa ng tama, matuwid sa lahat ng panahon. Sino yun? Yun ang pumupuri sa Panginoon Diyos. Kaya maaring mawalang lahat sa buhay niya. Pero ang kanyang pagpupuri sa Panginoon Diyos, ang kanyang pagpapasalamat sa Panginoon Diyos, ay kanyang paninindiganan yun hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Bakit? Sapagkat alam niya, ang pag-ibig ng Ama'y walang hanggan.
Ang makapangyarihang Diyos ay tapat sa kanyang pag-ibig. Kaya ang sabi ni Haring David, iwanan man ako ng aking ama't ina, sasaluhin ako at kakalindalin ako ng Diyos na si Yahuwah. Sabi ni Pablo, kung ang Diyos ang kasama natin, sino ang laban sa atin? Pananalita ng tao, mga lingkod ng Diyos, ng kanilang mas pinahalagahan ay ang pagpupuri sa Diyos, ang pagsunod sa kalooban ng Ama, ang pagbibigay kalwalhatian sa pangalan ng Amang si Yahuwah. Sila ang tao o mga tao haharap sa lahat ng pagsubok na matapang, malakas ang loob. Sino nagpapalakas? Ang Diyos ang nagpapalakas sa kanyang mga tao. Mga kapatid, ang panahon na ating pong nilalakbay, panahon ito na napakalapit na sa wakas. Ang paglitaw ng iglesia ay mga wakas ng lupa, ends of the earth. Tayo malapit na sa end of the earth. Ang nagaganap sa Israel ngayon ay pumupukaw sa ating damdamin. Para tayo sa pagsabihan, ang leksyong ating tinatalakay ngayon ay tama. Ano paksa ng ating leksyon? Na si Satanas ay laging kumokontra sa kung ano ang gusto ng Diyos. Ang ibig ng Diyos sa tao na kanyang nilikha, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng pagmamahalan. Ano pinupunla ni Satanas sa isipan ng mga tao? Ang pagkapuot. Tingnan niyo ang Israel noon. Talagang sila po ay pinagtulungan ng iba't ibang karatig bansa sa kasaysayan ng Biblia. Nang sila ay maging independyente at naging estado way back 1948, walang tigil ang awayan, ang pag-away sa kanila, ang paglusob sa kanila ng kanilang mga karatig bansa. History repeats itself. Nangyayari ang kasaysayan noong unang panahon, maging mula noong 1948. Ngayon, ang kasalukuyang katotohanan, yan pong isang grupong Islamic group ng Palestina, na taga-Palestina ay lumusob na diyan sa Israel kaninang umaga. At ang sabi nga nitong si Netanyahu ay nagdideclare siya ng war. Alam ba ninyo na yan pong pangyayaring yan ay mayroong malaking kinalaman sa ating po na inaasahan bilang mga iglesia na Yahusya? Ano ang ating inaasahan, mga mahal na kapatid, na dapat po nating isaalang-alang habang tayo po ay naglalakbay sa buhay na ito? Na yan pong nangyayari diyan po sa Israel ay may kinalaman sa malapit na pagparito ng ating Panginoong Yahusya. Yan po ay talagang ang nasa likod niyan, ang nagpupula, kapuutan yung Israel, kapuutan nyo. Kung ano yung bansang mahal na mahal ng Diyos, yun naman ang sabi ng Satanas, kapuutan nyo ang Israel. Kaya alam nyo mga kapatid, ayon sa kasaysayan ng Biblia, mayroon pong espesyal na panukala ang Diyos sa bansang Israel. Pero ang planong yan ay gustong lupigin ni Satanas. Mga kapatid, paano po yun? Kanyang pinupunlaan ang karatig bansa ng Israel ng pagkapot, sirain nyo, wasakin nyo ang Israel. Hindi ba totoo yan? Nung panahon ni Sennacherib, hari ng Assyria, Haman, opisyal ng Persia, di ba? Si Hitler, leader ng Nazi ng Germany, o si Rouhani, presidente ng Iran, ay talagang nagplano kung paano nila malupig ang Israel. Pero sila po ay nabigo sapagkat ang Diyos ang nasa likod ng Israel noon. Ang mga manguusig na yan ay hindi tumigil hanggang sa panahon natin. Patuloy na ginagawa po yan. Napakatindi po ng nangyayari ngayon. Na yan pong nagaganap sa Israel, gaya ng sinabi na natin, alam na marahil natin ay may kinalaman po yan sa pagparito, sa rapture. Pag-agaw ng kayahusya, darating yan. Sa gusto, ayaw ng tao, darating po yan. Nangyayari na eh. Di ba mga kapatid?
Yan ang kung tawagin natin maaring sabihin natin na yan ang kinatuparan ng nakasulat sa Jeremias 37 na time of Jacob's trouble, yung tribulasyon. Darating na ang panahon na tayo ay sana ay makasama diyan sa pag-agaw. Pero gaya ng nakasulat sa Aklat ng Awit, ipanalangin ninyo ang Jerusalem o ang Israel sapagkat meron pang ipinagagawa ang Panginoon Diyos. Ang paglaganap ng kanyang mga aral, yun ang ibig ng Panginoon Diyos na may pagpatuloy pa. Kaya tayo ay nananawagan sa mga kapatid, sumama sa kilusang pagmimisyon sa tuwing unang Biyernes ng kada buwan ay meron tayong pagpupulong kaugnay ng ating pong pagpatulong-tulong para ang mga salita ng Diyos ay lalong lumaganap sa mga tao, sa mundo, sa magitan po ng ating ginagamit na teknolohiya. Panahon na para tayo'y magtapat sa Ama, hindi sa kapwa-tao. Ang tao nating kapwa ay pwede nating ay madaya pero hindi ang Diyos. Ang pagtatapat sa kapatid, kailangan din po yun, pero higit sa lahat sa Diyos. Sa Diyos tayo dapat magtapat. Sa Kanya tayo tumingin. Ano man ang gagawin natin, ay iukol at ihandog natin sa Ama. Anumang balakid at anumang hadlang, alisin yon sapagkat anumang humahadlang sa isipan natin ay pinupunan ni Satanas para huwag tayong makasama sa gawain pinagagawa ng Ama. Mga mahal na kapatid, magtulungan tayo. Hindi para sa atin ito, para sa ating Amang si Yahuwah. Gusto niyang ipalaganap ang salita niya bago dumating pa ang pagtindi ng digmaan at bago dumating ang pagdating ng ating Panginoong Yahushua. Maawa nawa ang Diyos sa atin, kaawa ng Diyos sa mga tao sa sangsinukob. Tumayo kayo, tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyo, Ama, sapagkat sa tuwing kami po ay nag-aaral ng iyong mga salita, lagi kang may ipinararating sa amin. Mensahe na dapat naming sundin para ikay aming mandugan ng kapurihan, maparangalan ang iyong dakilang pangalan. Lamang meron kang kaaway na siyang nagiging sagwil para ang layunin mo ay maisakatuparan. Ngunit bilang mga Yahusyano at Yahusyana, tinuruan mo kami kung paano kami maninindigan, kung paano kami dapat po, Panginoon, na mabuhay. Kailangan naming pahigitin ang pagsunod sa iyo. Pahigitin ang pagsunod sa iyong mga kalooban. Higit sa gusto namin at higit sa gusto ninyo man. Kaya mahalaga na kami po, Panginoon, ay laging nakahanda sa anumang mga pwedeng mangyari sa aming paligid. Doon, kailangan naming maalaala lagi ang iyong mga salita bago namin pakinggan, gawin ang isang bagay at sampalatayanan. Kailangan naming usisain muna kung ito'y ayon sa gusto mo. Kasi baka ito naman ay hindi gusto mo. Hindi kami mababanal. Hindi kami makapupuli sa iyo. Manapa ang aming naidudulot sa iyo ay ang hapis. Ayaw namin noon, Panginoon, sa natitirang buhay namin. Gaano man kaikli pa, marahil ilang taon pa, ang ilalagi namin sa buhay na ito. Ama, makita mo ng pagtatapat, ang tunay na pagtatapat, na paglilingkod na galing sa puso, na ang aming paglilingkod ay naayon sa iyong kalooban at hindi ayon sa aming pong gusto para lamang kami lumigaya sa ganang amin. Ang mga nangyayari, Ama,
Gaya po ng digmaan ngayon sa Israel. Sapat na sana ito para kami tawagan ng pansin. Opo, maraming digmaang naganap na noon sa Israel. Subalit ang digmaan sa ngayon, iti may kinalaman, nagbabadya, nagbabalita, hindi na magtatagal ang mundo. Hindi na magtatagal ang aming mga sakripisyo. Malapit na ang pagdating ng Panginoong Yahushua sa alapang upang sana kami makasama, mapabilang, sasalubong sa Kanya. Amang Diyos, halika sa pagsamba namin. Dalawin mo naman po kami, Ama. Sa dampang tahanan namin, kami po ay nagkakaisang tinig. Dalawin mo po, Yahuwa, ang bawat pamilya. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Ipunin mo ang aming mga puso. Gisingin mo ang aming natutulog na damdamin. Pukawin mo kami upang kami ay kuilusin. Kumilos habang may pagkakataon pa. Gawin ang gusto mo ang ipalaganap ang iyong mga salita. May mga anak ang mga may sakit. Matagal ang panahong naghihirap. Abutin mo po na iyong pagpapagaling. Kaawaan mo po kami, Ama. Samahan mo po kami at mapuno kami ng pag-ibig sa aming puso, sa aming kapwa, lalo na sa mga kapatid, at higit at sa ibabaw ng lahat sa iyo. Mapuno kami ng pag-ibig upang anuman ang mawala sa amin ay hindi namin pwedeng gawing mawala ka sa buhay namin. Umaasa kami, Ama. Tinanggap mo po ang aming dalangin. Pinagindapat mong mga anak mo. Sa ngalan po ng iyong anak ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pakikisama ng Espiritu Santo, sinawang suwama ating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, meron tayong mga tagubilin, gaya po ng dati, ay ating i-share ang ating pong pananampalataya, pagsamba via Zoom at 403-356-689 or via Facebook Live. Ang offerings natin, mga kapatid, tinalakay natin yan. Kung gusto nyo na maghandog kayo, mga kapatid. Kung hindi naman po, nasa inyo po yun, pero ang amin pong panghihikayat batay sa Biblia, maghandog tayo sapagkat yun ang totoong nakalulugod sa Diyos. Ano po? Pasya ng puso, mga kapatid. You can also share our website at www.churchofyahushua.org, which contains our declaration of faith and links to the latest worship service and videos. Our Bible studies will continue our declaration of faith and our 1001 billion questions. Growing Up Yahushans can be viewed via YouTube and Facebook. 1 Timothy chapter 2 verses 1 down to 2, it says, "First of all, then I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people, for the kings and all others who are in authority, that we may live a quiet
and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct. Isama natin ang kaguluhan kaninang umaga lang po na sumiklab sa Israel. Isama natin sila sa ating panalangin sapagkat yan ay nakasulat naman sa Aklat ng Awit. May layunin ng Diyos, may plano ang Diyos sa bayang Israel, mga kapatid. At ang pangyayari sa Israel ay may kinalaman naman sa ating pinakahihimpay na rapture o pag-agaw sa mga tunay na kayahusya. Hanggang dyan po at tayo natatapos. Isa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwa at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandal.